2028 target maging operational ang kauna-unahang cable car sa Pilipinas ayon sa Department of Transportation. Pagdating naman sa mga proyekto para maibsan ang problema sa baha, mahigit 200 bilyong piso ang halagang nakalaan ayon sa DPWH. Saksi si EJ Gomez. Rumagasa ang baha mula sa gilid ng bundok sa barangay New La Union, Maitong, Sarangani ngayong hapon. Umabot ang baha sa kalsada at ilang bahay. Perwisyo rin ang inabot ng mga motorista sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur matapos bumaha sa highway kagabi. Kamakailan sa Metro Manila, binaha ang ilang lugar sa Taft Avenue at Espanya Boulevard dahil sa thunderstorms. Ang mga ganitong pangyayari sa maraming lugar sa bansa ang gustong solusyonan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa Build Better More Infrastructure Forum dito sa New Clark City sa Tarlac, binigyan diin ng DPWH ang aabot sa 240 billion pesos na budget na nakalaan para sa pagsasaayos ng 18 major river basins sa bansa para maibsan ang pagbaha. This year, we have around 240 billion pesos flood control projects spread across the country. Sa datos ng DPWH nitong May 2024, aabot sa mahigit 5,000 na ang bilang ng natapos na flood control projects na sinimulan noong July 2022. Marami ay principal o major river basin. Major river basins are those with the biggest catchment area. We are identifying flood control projects based on master plans done, across major river basin. Halimbawa raw ang flood risk management sa Cagayan River at Cagayan de Oro, Pasig Marikina River Channel Improvement Project, at pagpapatupad ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures sa low-lying areas sa Pampanga Bay. Sa mga local river, LGUs na raw ang nakatoka. Sa kabuuan, halos 200 infrastructure flagship program ang gumugulong ngayon. Karamihan ay malaki ang tsansang matapos sa termino ng Pangulo dahil sa mas pinalakas na fund sourcing at monitoring system. The big difference now is that all the cabinet members and the president are periodically involved even in monitoring, ensuring that we are not delayed in the implementation. Ayon pa sa NEDA, inaasahang babalik sa pre-pandemic level ang spending ng pribadong sektor para sa Philippine infrastructure sa susunod na taon. Bukod dyan, isinusulong din ang kauna-unahang cable car sa Pilipinas na ayon sa Department of Transportation, target maging operational sa 2028. Ikokonekta niya ng Antipolo sa MRT4 station sa Taytay, Rizal, na konektado naman sa mga lugar papuntang Ortigas at EDSA. MRT4 is EDSA, Ortigas Avenue, Ortigas Extension, down Manila East Road. We know that Antipolo is very dense, lots of residents, lots of economic activity. Tapos na ang pre-feasibility study, bagamat kailangan ng mas detalyadong pag-aaral para malaman kung magkano ang proyekto na dadaan sa bidding. The project appears viable. We just need to do further studies. So it's not just about how much, it's also the terrain, the landscape. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.